Ang mundo ay nasa bingit ng pagkawasak at karamihan sa mga tao ay hindi man lang nalalaman. Noong sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga digmaan at balita ng digmaan, hindi lamang siya nagbibigay ng simpleng babala. Siya ay naglalahad ng isang pattern na makikita natin sa buong kasaysayan ng mundo. Ngunit may isang huling digmaan na kanyang binanggit, isang digmaang magiging kakaiba sa lahat ng nauna rito. Sa loob ng ilang dekada, nakita natin ang pagtaas ng nuclear weapons, biological warfare at cyber attacks. Ang mga bansang dating kaaway ay nagkakaisa, habang ang mga dating kaalyado ay nagkakawatak-watak. Ito ba ang mga palatandaang sinabi ni Jesus? Ang pattern ay malinaw para sa mga may matang nakakakita. Kapag tiningnan natin ang mga sinaunang propesiya at inihambing sa kasalukuyang geopolitical landscape, mapapansin natin ang nakakabahala at hindi maikakaila na pagkakatugma. Ang mga pangyayari sa Middle East, ang pagtaas ng impluwensya ng Russia at China, ang pagbabago ng klima, lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking pattern na inihula 2,000 taon na ang nakalipas. Hindi ito tungkol sa takot o pagdududa. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa katotohanan na nasa harap natin. Ang makasaysayang pattern ay hindi nagsisinungaling at ang mga salita ni Jesus ay nagpapatunay nito. Noong mga huling sandali ng kanyang ministeryo sa lupa, umakyat si Jesus sa bundok ng Olibo kasama ang kanyang mga disipulo. Mula sa puntong ito, nakita nila ang nakamamanghang tanawin ng templo ng Jerusalem, isang kahangahangang istruktura na pinapalamutian ng ginto at marmol. Ang mga disipulo na namangha sa kagandahan nito ay hindi makapaniwala nang sabihin ni Jesus na ang templong ito ay mawawasak, na walang isang bato ang matitirang nakapatong sa isa pa. Nagtataka, tinanong ng mga disipulo si Jesus, "Kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng mundo?" Ang sagot ni Jesus ay isang detalyadong propesiya na tumutukoy hindi lamang sa pagkawasak ng Jerusalem noong 70 CE, kundi pati na rin sa mga pangyayari bago ang kanyang ikalawang pagdating at ang katapusan ng kasalukuyang sistema ng mga bagay. Ang propesiya ni Jesus ay nakakatawag pansin dahil naglalaman ito ng mga tiyak na detalye na maaari nating makita sa kasaysayan at sa ating panahon ngayon. Hindi lamang ito isang serye ng malabong hula, kundi isang tiyak na timeline na nagbibigay sa atin ng pag-unawa kung nasaan tayo sa daloy ng propetikong kasaysayan. Una sa lahat, binanggit ni Jesus na magkakaroon ng mga digmaan at mga balita ng digmaan. Makikita ninyo ang mga digmaan at mga balita tungkol sa mga digmaan, wika niya. Ngunit siguraduhin ninyong hindi kayo mababahala. Ang mga bagay na ito ay kailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang unang bahagi ng ika-20 siglo ay nakakita ng 2 pandaigdigang digmaan na kumitil ng buhay ng milyon-milyong tao. Ang unang pandaigdigang digmaan na naganap mula sa taong 1,900 at 14 hanggang 1,918 ay kinilala bilang ang digmaan upang wakasan ang lahat ng digmaan. Gayunpaman, 20 taon lamang ang lumipas bago sumiklab ang ikalawang pandaigdigang digmaan, na mas nakamamatay at mapangwasak kaysa sa nauna. Ngunit ang mga digmaang ito ay hindi lamang mga kaganapan sa kasaysayan. Sila ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa uri ng digmaan na nakikita natin. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita natin ang digmaan sa isang pandaigdigang saklaw, na may mga bansa mula sa iba't ibang kontinente na nakikibahagi. Nakita rin natin ang pagpasok ng mga makabagong teknolohiya ng digmaan, kabilang ang mga eroplano, tangke at mga armas na kemikal na nagdala ng pagkawasak sa isang antas na hindi pa nakikita dati. Mula noon, ang mundo ay nakakita ng patuloy na serye ng mga digmaan at armadong tunggalian. Ang Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at Soviet Union, ang Korean War, Vietnam War, Gulf War, at ang patuloy na War on Terror ay nagpapakita na ang mga digmaan at mga balita ng digmaan ay nananatiling bahagi ng ating mundo. Subalit hindi lamang ang pagkakaroon ng mga digmaan ang binanggit ni Jesus. Sinabi rin niya na magkakaroon ng mga taggutom, salot at lindol sa iba't ibang lugar.
Magkakaroon ng mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay simula lamang ng mga sakit na mararanasan. Ang mga taggutom ay patuloy na nagpapahirap sa maraming bahagi ng mundo. Ayon sa United Nations, humigit kumulang sa 800 milyong tao ang nakakaranas ng gutom sa mundo ngayon. Ang mga lindol naman ay patuloy na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo, na madalas ay nagdudulot ng malawakang pagkawasak at pagkawala ng buhay. Ang pandemya ng COVID-19 na nagsimula noong taong 2019 ay nagpakita sa atin kung gaano kabilis maaaring kumalat ang isang nakamamatay na sakit sa buong mundo. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang virus ay kumalat mula sa isang lungsod sa China patungo sa halos bawat bansa sa mundo, na kumitil ng milyon-milyong buhay at nagdulot ng malawakang pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Ang mga ito ay hindi lamang mga kaganapan sa kasaysayan. Sila ay mga tanda na binanggit ni Jesus na magaganap bago ang kanyang pagbabalik at ang katapusan ng kasalukuyang sistema ng mga bagay. Gayunpaman, sinabi ni Jesus na ang mga ito ay simula lamang ng mga sakit na mararanasan. Ano pa ang sinabi niya tungkol sa mga pangyayari bago ang katapusan? Sinabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay ipagkakanulo at papatayin at kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa akin. Sa buong kasaysayan, ang mga Kristiyano ay nakaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Mula sa mga unang Kristiyano na pinag-usig ng Imperyong Romano hanggang sa mga Kristiyano ngayon na nahaharap sa diskriminasyon at karahasan sa maraming bahagi ng mundo, ang propesiya ni Jesus ay patuloy na natutupad. Sinabi rin ni Jesus na dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Sa panahon ngayon, nakikita natin ang pagtaas ng karahasan, krimen at immoralidad sa buong mundo. Ang mga balita ay puno ng mga ulat tungkol sa mga pagpatay, terorismo at iba pang karahasan. Ang mga tradisyonal na moral na pamantayan ay unti-unting nawawala at ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig na binanggit ni Jesus, ay tila nawawala sa maraming tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ni Jesus na ang mabuting balitang ito tungkol sa kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang katapusan. Sa buong mundo, ang mensahe ng kaharian ng Diyos ay ipinapangaral na nagdadala ng pag-asa sa mga tao sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok. Ang mga tanda na binanggit ni Jesus ay hindi lamang mga kaganapan na nangyayari ng hiwalay. Sila ay bahagi ng isang pattern, isang serye ng mga kaganapan na nagpapakita na tayo ay tunay ngang nabubuhay sa huling mga araw na binanggit sa Biblia. Ang mga kaganapang ito ay hindi lamang mga aksidente o pagkakataon. Sila ay bahagi ng isang propetikong timeline na inihayag ni Jesus halos 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang pattern na ito ay nakikita hindi lamang sa mga salita ni Jesus, kundi pati na rin sa mga propesiya ng mga propeta sa Lumang Tipan at sa aklat ng Apokalipsis. Ang mga propesiyang ito ay nagbibigay sa atin ng isang komprehensibong larawan ng mga kaganapan na magaganap bago ang pagbabalik ni Jesus at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ang mga sinaunang propesiya sa Biblia ay hindi lamang simpleng hula, kundi isang malalim na pattern na nakikita natin sa kasaysayan ng sangkatauhan. Marami sa inyo ang maaring nagtaka kung bakit patuloy na may digmaan sa mundo. Bakit hindi matuto ang sangkatauhan mula sa nakaraan? Ang katotohanan ay ito. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan o teritoryo. Ito ay bahagi ng isang mas malaking pattern na inihayag ni Jesus mismo. Sa Mateo Kabanata 24, malinaw na sinabi ni Jesus, "Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian." Pansinin na hindi lamang sinabi ni Jesus na magkakaroon ng mga digmaan, kundi nagbigay siya ng pattern, isang escalation, mula sa mga lokal na digmaan hanggang sa mga pandaigdigang digmaan. Ang pattern na ito ay nakikita natin sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Noong unang digmaang pandaigdig,
15 milyong tao ang namatay, isang bilang na hindi mailarawan noong panahong iyon. Pagkatapos, 20 taon lamang ang lumipas at naranasan natin ang ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil sa 60 milyong buhay. Ang pattern ay malinaw. Ang mga digmaan ay nagiging mas malaki, mas nakamamatay, at mas mapangwasak. Ngunit may mas malalim na detalye sa propesiya ni Jesus. Hindi lamang niya binanggit ang digmaan, kundi isinama rin niya ito sa iba pang mga palatandaan, mga taggutom, mga salot, at mga lindol. Kapag tiningnan natin ang data mula sa nakaraang 100 taon, makikita natin ang isang nakakabahala, ngunit hindi maikakaila na pattern. Ang bilang ng mga natural na kalamidad ay tumaas ng 3 beses mula noong dekada 70. Ang mga epidemya tulad ng COVID-19, Ebola at SARS ay lumitaw sa mas mabilis na rate kaysa dati. Ngunit marahil ang pinakanakakaalarma ay ang pagtaas ng mga nuklear na banta. Sa kasalukuyan, mayroong 9 na bansa na may nuklear na armas, na may kabuuang 13,000 nuclear warheads. Isipin mo ang kapangyarihan ng isang bomba sa Hiroshima at imultiply mo ito ng 100 beses. Iyan ang average na lakas ng modernong nuclear weapon. Kung ang ikalawang digmaang pandaigdig ay kumitil ng 60 milyong buhay gamit ang conventional weapons, isipin mo kung ano ang mangyayari sa isang digmaang nuklear. Ngunit hindi lamang armas ang dapat nating ikabahala. Si Jesus ay nagsalita rin tungkol sa kaguluhan sa mga bansa. Ang salitang ginamit sa orihinal na Greek ay sinoche, na nangangahulugang matinding pressure o pagkabalisa. Hindi ba't ito ang nakikita natin ngayon? Ang pressure ng climate change, ang pagbabago ng geopolitical landscape, ang mga krisis sa ekonomiya, lahat ng ito ay nagdudulot ng sinoche sa mga bansa. Ang mga eksperto sa international relations ay nagsasabing ang mundo ngayon ay nasa pinakadelikadong punto mula noong Cold War. Ang mga alitan sa South China Sea, ang mga tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang patuloy na kaguluhan sa Middle East. Lahat ng ito ay mga spark na maaaring magpasiklab sa isang global na sunog. Ngunit huwag tayong magkamali. Ang propesiya ni Jesus ay hindi isang simpleng hula ng kapahamakan. Ito ay isang babala at isang paanyaya. Isang babala na maghanda at isang paanyaya na hanapin ang kaligtasan sa Kanya. Sinabi niya, "Kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang inyong katubusan." Ang pattern ng kasaysayan ay hindi nagsisinungaling. Mula sa mga unang digmaan ng mga sinaunang imperyo hanggang sa mga modernong pandaigdigang digmaan, ang pattern ay palaging escalation. Ang tanong ay hindi kung magkakaroon ng isa pang malaking digmaan, kundi kailan. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan para matakot. Sa halip, dapat itong maging dahilan para magising. Ang propesiya ni Jesus ay hindi ibinigay para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Hindi niya sinabi ang mga bagay na ito para magdulot ng takot, kundi para magbigay ng pag-asa. Dahil sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang pangako. Malapit na ang inyong katubusan. Ang makasaysayang pattern ay malinaw. Ang mga salita ni Jesus ay totoo. Ang tanging natitirang tanong ay, ano ang gagawin natin tungkol dito? Alam ninyo ba na bago pa man nagsimula ang unang digmaang pandaigdig, nabanggit na ni Jesus ang mga palatandaan na magaganap sa hinaharap? Hindi ito basta hula lamang. Ito ay isang detalyadong paglalarawan ng mga kaganapan na makikita natin ngayon sa ating mundo. Tayo ay nabubuhay sa panahong tinatawag na huling mga araw ayon sa Biblia. Ngunit bakit ko ito sinasabi? Nagsimula ang lahat noong taong 1914 nang pumutok ang unang digmaang pandaigdig. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan na nagkaroon ng digmaang sumasaklaw sa buong mundo. 10 milyong tao ang namatay sa loob lamang ng 4 na taon. Isipin ninyo iyon, 10 milyon. Hindi pa kailanman nangyari ito sa kasaysayan ng mundo. Ngunit hindi lamang iyon. Kasabay ng digmaan, dumating ang matinding taggutom. Sa Russia lamang, 5 milyong tao ang namatay dahil sa kagutuman. Sa China, 25 milyon, ngunit hindi pa rin natatapos doon.
Dumating ang salot ng trangkaso na kilala bilang Spanish flu na pumatay sa humigit kumulang 50 milyong tao sa buong mundo. Mas marami pa kaysa sa mga namatay sa digmaan. Ngayon, maaari ninyong sabihin na aksidente lang ito o pagkakataon. Ngunit hindi ito ganoon kasimple. Si Jesus mismo, halos 2,000 taon na ang nakalilipas, ay nagsabi sa kanyang mga disipulo, sapagkat babangon ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang lugar. Ito ang mababasa natin sa Mateo Kabanata 24, talata 7. Hindi ba kayo namamangha? Inilalarawan ni Jesus ang eksaktong pattern na nakita natin noong unang digmaang pandaigdig, digmaan, taggutom, at salot. Ngunit hindi lamang iyon, sinabi rin niya na ito ay magiging simula lamang ng mga sakit ng panganganak, isang metapora para sa mga kaganapan na magiging mas madalas at mas matindi habang papalapit tayo sa huling mga araw. At tama nga siya. 25 taon pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isang digmaan na pumatay sa 60 milyong tao, 6 na beses na mas marami kaysa sa nauna. Kasunod nito, nagkaroon ng Cold War na nagdala sa mundo sa bingit ng nuclear annihilation. Mula noon, nakita natin ang mga digmaan sa Korea, Vietnam, Afghanistan, Iraq, Syria at marami pang iba. Nakita rin natin ang mga epidemya tulad ng HIV/AIDS, Ebola, SARS at kamakailan lang ang COVID-19 na kumuha ng milyon-milyong buhay at nagpabago sa paraan ng ating pamumuhay. Ang mga taggutom ay patuloy rin. Sa Africa, milyon-milyong tao ang namamatay dahil sa kagutuman taon-taon. Ang mga lindol ay naging mas madalas at mas malakas. Ang lindol sa Haiti noong taong 2010 ay pumatay sa higit 200,000 tao. Ang lindol at tsunami sa Japan noong taong 2011 ay nagdulot ng nuclear disaster sa Fukushima. Ngunit ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Bakit mahalaga na maintindihan natin ang mga pattern na ito? Dahil sinabi ni Jesus na ang mga kaganapang ito ay mga palatandaan ng kanyang pagbabalik at ng pagtatapos ng kasalukuyang sistema ng mga bagay. Sa Mateo Kabanata 24, talata 34, sinabi niya, "Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang salinlahing ito hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay na ito." Ang salinlahing ito ay tumutukoy sa mga taong nakakita sa simula ng mga palatandaang ito, ang henerasyon na nabuhay noong taong 1914. At habang pinag-aaralan natin ang kasaysayan at ang kasalukuyang mga kaganapan, nakikita natin na ang mga pattern na ito ay hindi lamang nagpapatuloy kundi lumalala pa. Ngunit huwag kayong matakot, dahil kasama sa propesiya ni Jesus ang isang mensahe ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, sinabi niya na ang mabuting balita ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang mabuting balita na ito ay tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos, isang pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Kristo na magtatanggal sa lahat ng digmaan, karamdaman, taggutom at kamatayan mula sa mundo. Ito ang tunay na solusyon sa lahat ng problema ng sangkatauhan. Kaya habang nakikita natin ang mga kaganapang ito sa mundo, hindi tayo dapat matakot. Sa halip, dapat nating tingnan ang mga ito bilang kumpirmasyon na ang propesiya ni Jesus ay totoo at ang kanyang kaharian ay malapit nang dumating. Ang mga pattern sa kasaysayan ay hindi lamang nagpapakita ng problema. Nagpapakita rin ang mga ito ng solusyon. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin natin sa kaalamang ito? Paano tayo maghahanda para sa darating na mga kaganapan? At paano natin mauunawaan ang iba pang mga palatandaan na sinabi ni Jesus? Hindi pa tapos ang ating pagsusuri. Marami pang dapat tuklasin at maintindihan tungkol sa mga propesiya ni Jesus at kung paano ang mga ito ay nauugnay sa ating buhay ngayon. Sa susunod nating pagtalakay, titingnan natin ang iba pang mga palatandaan na binanggit ni Jesus
at kung paano ang mga ito ay natutupad sa ating panahon. Alam niyo ba na noong nagsalita si Jesus tungkol sa huling mga araw, hindi lang niya sinabi kung ano ang mangyayari, kundi ipinakita niya rin kung paano natin makikilala ang mga palatandaan. Sa katunayan, nagbigay siya ng isang pattern, isang serye ng mga pangyayari na magpapakita sa atin kung kailan malapit na ang katapusan. Ang makasaysayang pattern na ito ay hindi basta-basta teorya lamang. Ito ay napatunayan na sa kasaysayan at nakikita natin ngayon kung paano ito nangyayari muli sa ating panahon. Ang kagulat-gulat pa, hindi lang ito nakatuon sa isang partikular na lugar o bansa, kundi sa buong mundo. Tingnan natin ang Mateo Kabanata 24. Dito, tinanong ng mga disipulo si Jesus kung kailan mangyayari ang wakas ng mundo. At ang sagot ni Jesus ay nagbigay ng isang detalyadong pattern na nagpapatunay kung gaano katalino ang kanyang pagkaunawa sa kasaysayan at sa hinaharap. Una, sinabi niya na magkakaroon ng mga digmaan at mga balita ng digmaan. Pangalawa, magkakaroon ng mga taggutom. Pangatlo, magkakaroon ng mga salot o epidemya. At pang-apat, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar. Ito ang sinasabi niyang magiging simula ng mga hirap. Pero hindi lang yan. Sinabi rin niya na magkakaroon ng pag-uusig sa mga mananampalataya, paglaganap ng kasamaan, at ang ebanghelyo ay ipapangaral sa buong mundo bago dumating ang katapusan. Ngayon, kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin na ang pattern na ito ay nangyari na noon at nangyayari muli ngayon sa mas malaking saklaw. Halimbawa, noong unang digmaang pandaigdig, tinawag ito bilang the war to end all wars. Pero pagkatapos nito, dumating ang pangalawang digmaang pandaigdig na kumitil ng mahigit 60 milyong buhay. At mula noon, nagpatuloy ang mga digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pagkatapos ng mga digmaang ito, dumating ang mga taggutom. Ang Great Chinese Famine noong mga taong 950 hanggang 960, 1959 to 1961, ay pumatay ng tinatayang 30 milyong tao. Ang Ethiopian Famine noong mga taong 980, 1980s, ay kumitil ng 1 milyong buhay. At hanggang ngayon, ayon sa United Nations, mahigit 800 milyong tao sa mundo ang nagugutom araw-araw. Pagkatapos ng taggutom, dumating ang mga salot. Noong 20 siglo, nakita natin ang Spanish flu na pumatay ng 50 hanggang 100 milyong tao. At sa ating panahon, naranasan natin ang COVID-19 pandemic na nagdulot ng pagbabago sa buong mundo. At tungkol naman sa mga lindol, ang data mula sa US Geological Survey ay nagpapakita na ang bilang ng malalaking lindol ay tumaas sa nakaraang ilang dekada. Ang lindol sa Haiti noong 2010, 2010, ay pumatay ng mahigit 200,000 tao. Ang lindol at tsunami sa Japan noong 2011, 2011, ay nagdulot ng nuclear disaster sa Fukushima. Pero ang pinakamahalagang punto rito ay hindi lang ang pagkakaroon ng mga kalamidad na ito, kundi ang pattern at ang intensidad ng mga ito. Si Jesus ay hindi lang nagsabi na magkakaroon ng mga digmaan, taggutom, salot at lindol. Sinabi niya na ang mga ito ay magiging tulad ng mga panghilab ng isang babaeng manganganak. Ang ibig sabihin, ang mga ito ay magiging mas madalas at mas matindi habang papalapit ang katapusan. At ito ang nakikita natin ngayon. Ang mga digmaan ay naging mas mapangwasak dahil sa modernong teknolohiya. Ang mga taggutom ay naging mas malala dahil sa climate change. Ang mga salot ay kumakalat ng mas mabilis dahil sa globalization. At ang mga lindol, bagamat hindi natin kontrolado, ay nagdudulot ng mas malaking pinsala dahil sa pagtaas ng populasyon sa mga lugar na prone sa lindol. Pero hindi lang iyon. Sinabi rin ni Jesus na magkakaroon ng mga kaguluhan sa araw, buwan at mga bituin. Maraming scholar ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa mga pagbabago sa natural na mundo, tulad ng climate change na nagdudulot ng mga extreme weather events tulad ng mga super typhoon, wildfire at flash floods. At isa pang mahalagang palatandaan na binanggit ni Jesus ay ang paglaganap ng kasamaan at ang paglamig ng pag-ibig ng marami. Sa panahon ngayon, nakikita natin ang pagtaas ng krimen,
karahasan at immoralidad sa buong mundo. Ang social media na dapat sana'y nagpapalapit sa mga tao ay madalas na nagiging sanhi ng pagkakahiwalay at pagkakaroon ng depression. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ni Jesus na ang ebanghelyo ay ipapangaral sa buong mundo bago dumating ang katapusan. At sa panahon ngayon, salamat sa teknolohiya at internet, ang mensahe ng ebanghelyo ay umaabot sa mga lugar na dating hindi maabot. Kaya ano ang dapat nating gawin sa harap ng lahat ng ito? Si Jesus ay nagbigay ng malinaw na tagubilin. Magbantay kayo. Hindi niya sinabi na dapat tayong matakot o magpanik. Sa halip, dapat tayong maging handa at maging mapagmatyag. Ang paghahanda ay hindi nangangahulugan na dapat tayong magtayo ng bunker o mag-stock ng pagkain para sa 10 taon. Ang paghahanda ay nangangahulugan na dapat nating ayusin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Dapat tayong mamuhay ng may integridad at kabanalan, hindi dahil sa takot sa impyerno, kundi dahil sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pattern na ibinigay ni Jesus ay hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may kontrol sa kasaysayan at may plano para sa sangkatauhan. At ang plano na iyon ay hindi nagtatapos sa digmaan, tagutom, salot o lindol. Nagtatapos ito sa pagbabalik ni Jesus at sa pagtatatag ng kanyang kaharian na walang hanggan. Kaya habang nakikita natin ang mga palatandaang ito, hindi tayo dapat matakot. Sa halip, dapat tayong mag-rejoice dahil ang ating kaligtasan ay papalapit na. Tulad ng sinabi ni Jesus, kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito na nangyayari, itaas ninyo ang inyong mga ulo dahil ang inyong katubusan ay papalapit na. Ang propesiya ni Jesus tungkol sa huling digmaan ay isang mahalagang bahagi ng kanyang mga turo tungkol sa hinaharap. Sa Mateo Kabanata 24, sinabi niya, "Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga aling-aungaw ng digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian." Ang mga salitang ito ay nagbibigay babala sa atin tungkol sa isang panahon ng matinding kaguluhan sa mundo. Pero ano ba ang ibig sabihin nito sa konteksto ng kasaysayan ng digmaan? Kung titingnan natin ang ebolusyon ng digmaan mula sa sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, makikita natin ang isang pattern na tila nagpapatunay sa mga babala ni Jesus. Sa sinaunang panahon, ang digmaan ay simpleng labanan ng mga tribong may limitadong armas, mga sibat, palaso at espada. Ang mga kahariang tulad ng Egypt, Babylon at Persia ay nagkaroon ng mas organisadong hukbo, ngunit ang kanilang saklaw ay limitado pa rin. Ang mga digmaan noon ay karaniwang nananatili sa lokal na rehiyon at hindi gaanong nakaaapekto sa malaking bahagi ng mundo. Habang lumipas ang panahon, nakita natin ang pagbabago sa teknolohiya ng digmaan. Ang paggamit ng bakal, ang pagkakaimbento ng crossbow, at ang pagdating ng gunpowder ay nagpabago sa paraan ng pakikidigma. Sa panahon ng Genghis Khan at ang Mongol Empire, nakita natin ang unang tunay na malawakang digmaan na sumaklot sa halos buong kontinente ng Asya at bahagi ng Europa. Ngunit ang tunay na pagbabago ay dumating sa ika-20 siglo. Ang unang digmaang pandaigdig ay naging saksi sa paggamit ng mga makabagong armas tulad ng mga machine gun, tank at kemikal na gas. Ito ang unang digmaan na kinasangkutan ng maraming bansa mula sa iba't ibang kontinente. Tinatayang 17 milyong tao ang namatay sa kaganapang ito. Pagkatapos ng 20 taon lamang, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig na mas malawak at mas nakamamatay. Ang digmaang ito ay kinasangkutan ng 60 bansa at humantong sa pagkamatay ng higit sa 60 milyong tao. Nakita rin natin ang unang paggamit ng nuclear weapon sa Hiroshima at Nagasaki na nagbukas ng isang bagong panahon ng potensyal na pagkawasak ng sangkatauhan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, pumasok tayo sa panahon ng Cold War, kung saan ang Estados Unidos at ang Soviet Union ay nagkaroon ng mga nuclear arsenal na sapat na upang wasakin ang buong mundo ng maraming beses. Bagamat hindi nagkaroon ng direktang labanan ang dalawang superpower na ito, nagkaroon ng maraming proxy war sa mga bansang tulad ng Vietnam, Korea
at Afghanistan. Sa kasalukuyang panahon, nakikita natin ang paglitaw ng bagong uri ng digmaan, ang cyber warfare at terrorism. Ang mga bansang tulad ng Russia, China, North Korea at Iran ay nagpapalaki ng kanilang kakayahan sa cyber warfare na maaaring magdulot ng malaking pinsala sa infrastruktura ng ibang bansa nang hindi gumagamit ng tradisyonal na armas. Ang terrorism naman ay nagdudulot ng takot at kaguluhan sa pamamagitan ng mga random na pag-atake sa mga sibilyan. Ang pattern na ito ng pag-unlad ng digmaan mula sa lokal na labanan ng mga tribo hanggang sa potensyal na pagkawasak ng buong mundo ay tila nagpapatunay sa propesiya ni Jesus. Ang mga salitang magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan sa konteksto ng ating kasalukuyang mundo. Ang isa pang mahalagang aspeto ng propesiya ni Jesus ay ang pagbanggit niya sa mga alingaungaw ng digmaan. Sa ating panahon ng social media at instant news, ang bawat tensyon sa pagitan ng mga bansa ay agad na nagiging headline. Ang mga banta ng North Korea, ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, ang giyera sa Ukraine, at ang patuloy na kaguluhan sa Middle East, lahat ng ito ay mga alingaungaw ng digmaan na nagdudulot ng takot at pag-aalala sa buong mundo. Ngunit hindi lamang ang teknolohiya ng digmaan ang nagbabago. Ang dahilan ng digmaan ay nagbabago rin. Sa sinaunang panahon, ang digmaan ay karaniwang tungkol sa teritoryo, kayamanan o relihiyon. Sa kasalukuyang panahon, nakikita natin ang paglitaw ng mga digmaan tungkol sa mga resource tulad ng tubig at langis, ideolohiya at kahit na impormasyon. Ang climate change ay inaasahang magiging isang pangunahing dahilan ng digmaan sa hinaharap. Habang nagiging mas mainit ang mundo, maraming rehiyon ang makakaranas ng tagtuyot at kakulangan ng tubig. Ang mga bansa ay maaring magkaroon ng hidwaan tungkol sa mga limitadong resource na maaring humantong sa armadong labanan. Maari rin nating isaalang-alang ang potensyal na digmaan tungkol sa mga bagong teritoryo tulad ng Arctic, na nagiging mas accessible dahil sa pagkatunaw ng yelo o kahit na ang kalawakan, habang ang mga bansa ay nagsisimulang mag-explore at magsamantala sa mga resource doon. Sa gitna ng lahat ng ito, ang propesiya ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa Mateo Kabanata 24, talata 41, sinabi niya, "Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon." Ang mensaheng ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng lahat ng kaguluhan at digmaan sa mundo, may katapusan ang lahat ng ito, at may pag-asa para sa isang mas mapayapang hinaharap. Ang pattern ng kasaysayan ng digmaan ay nagpapakita ng isang malinaw na trajectory mula sa mga lokal na labanan ng mga tribo hanggang sa potensyal na pagkawasak ng buong mundo. Ang propesiya ni Jesus tungkol sa huling digmaan ay hindi lamang isang babala tungkol sa hinaharap. Ito ay isang panawagan para sa paghahanda at pagkakaroon ng pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Ang ebolusyon ng digmaan sa kasaysayan ay nagpapakita ng isang pattern na tila nagpapatunay sa mga salita ni Jesus. Habang patuloy na nagbabago ang mundo at ang teknolohiya ng digmaan ay patuloy na umuunlad, ang kanyang mga salita ay nananatiling may kabuluhan at nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang katapusan ng mundo, ito ang paksa na palaging nagdudulot ng matinding interes at takot. Ngunit alam ba ninyo na si Jesus mismo ay nagsalita tungkol sa huling digmaan na magaganap bago dumating ang katapusan? Hindi ito katang-isip lamang, kundi isang malinaw na bahagi ng kanyang mga turo na maaari nating makita sa makasaysayang pattern ng mga nakaraang siglo. Noong panahon ni Jesus, habang nakaupo siya sa bundok ng Olibo, lumapit sa kanya ang kanyang mga disipulo at nagtanong, "Ano ang magiging tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng mundo?" Ito ay isang malalim na tanong na nagbukas ng pintuan para sa isa sa pinakamahalagang propesiya sa Biblia. Sa Mateo Kabanata 24, inilarawan ni Hesus ang isang serye ng mga kaganapan na magaganap bago ang kanyang pagbabalik. Isa sa pinakamatingkad na bahagi ng kanyang propesiya ay ang tungkol sa mga digmaan
at balita ng mga digmaan. Sinabi niya, makaririnig kayo ng mga digmaan at mga balita ng digmaan, sapagkat magbabangon ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ngunit hindi lamang simpleng digmaan ang tinutukoy ni Jesus. Kapag sinuri natin ang kasaysayan ng mundo, makikita natin ang isang pattern na nagpapakita ng pag-escalate ng mga digmaan mula sa lokal patungo sa global at ngayon patungo sa isang potensyal na huling digmaan na maaaring wakasan ang sibilisasyon ng tao. Tingnan natin ang makasaysayang pattern na ito. Noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, karamihan ng mga digmaan ay lokal o regional lamang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nakita natin ang unang pandaigdigang digmaan noong 900 at 14 hanggang 900 at 18 na kumitil ang buhay ng humigit kumulang na 19 na milyong tao. Pagkatapos, 20 taon lamang ang lumipas, sumiklab ang ikalawang pandaigdigang digmaan na kumitil ng buhay ng tinatayang 60 milyong tao, 3 beses na mas marami kaysa sa nauna. Hindi lamang ito mas malawak at mas madugo, kundi nagdala rin ito ng bagong uri ng armas, ang atomic bomb, na nagbago sa kalikasan ng digmaan magpakailanman. Sa pagtatapos ng ikalawang pandaigdigang digmaan, pumasok tayo sa Cold War, kung saan ang banta ng nuclear annihilation ay nagdulot ng takot sa buong mundo. Ang pattern ay malinaw. Ang mga digmaan ay nagiging mas malawak, mas madugo, at mas mapangwasak sa bawat henerasyon. Ngayon, nasa bingit tayo ng isang bagong uri ng digmaan, isang digmaan na maaaring maging ang huling digmaan na binanggit ni Jesus. Sa kasalukuyan, mayroong 9 na bansa na may nuclear weapons at ang mga tensyon sa pagitan ng mga superpower ay patuloy na tumataas. Ang mga eksperto ay nagbabala na ang mundo ay mas malapit ngayon sa nuclear war kaysa sa anumang panahon mula noong Cuban Missile Crisis. Ngunit hindi lamang ang nuclear weapons ang dapat nating ikabahala. Ang mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, autonomous weapons at biological warfare ay nagdaragdag ng bagong dimensyon sa potensyal na pagkawasak. Ang isang all-out na digmaan gamit ang mga modernong armas ay maaaring magresulta sa isang kaganapan na tinawag ni Jesus na matinding kapighatian na hindi pa nangyayari mula sa simula ng mundo hanggang ngayon at hindi na mangyayari pa. Ang pattern ay hindi maaaring ipagkaila. Ang mga digmaan ay nagiging mas mapangwasak at ang teknolohiya ay nagbibigay sa atin ng kakayahang wasakin ang ating sarili ng lubusan. Ito ba ang huling digmaan na binanggit ni Jesus? Ngunit may pag-asa pa rin. Sa gitna ng kanyang mga babala tungkol sa mga digmaan at kalamidad, nagbigay rin si Jesus ng pangako. Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ipinangako niya na darating siya upang wakasan ang siklo ng karahasan at magtatag ng kanyang kaharian ng kapayapaan. Ang tanong ngayon, handa ka ba para sa mga kaganapang ito? Nauunawaan mo ba ang mga tanda ng panahon na inilarawan ni Jesus? Sa susunod nating bahagi, titingnan natin ang iba pang mga propesiya ni Jesus tungkol sa huling mga araw at kung paano natin maaring ihanda ang ating sarili para sa mga darating na kaganapan. Habang tinitingnan natin ang mundo sa paligid natin, hindi maikakaila ang mga palatandaan. Ang mga tensyon sa pagitan ng Russia at NATO, ang pagtaas ng China bilang isang military power, ang patuloy na kaguluhan sa Middle East. Lahat ng ito ay nagpapakita ng isang mundo na naghahanda para sa isang potensyal na confrontation na maaring magkaroon ng mga implikasyong apokaliptik. Hindi ito panahon para sa takot, ngunit para sa kamalayan at paghahanda. Ang mga salita ni Jesus ay hindi ibinigay upang takutin tayo, kundi upang ihanda tayo. Tulad ng sinabi niya, kapag nakita ninyo ang mga bagay na ito na nangyayari, itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat ang inyong katubusan ay nalalapit na. Ang mga hula ni Jesus tungkol sa huling digmaan ay hindi lamang mga simpleng salita na inihayag sa kanyang mga alagad. Ito ay mga babala na may malalim na kahulugan at nagpapakita ng isang pattern na makikita natin sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Kung titingnan natin ang mga salita ni Jesus sa Mateo Kabanata 24, makikita natin
kung paano niya inilarawan ang mga palatandaan ng mga huling araw. Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Hindi ito basta-bastang hula. Kung susuriin natin ang kasaysayan, makikita natin kung paano ang mga digmaan ay nagpapatuloy sa isang pattern na tila sumusunod sa isang divine na timeline. Mula sa unang mga digmaan ng sinaunang kabihasnan hanggang sa mga modernong global conflict, ang pattern ng digmaan ay nagpapakita ng isang cycle na nagpapatunay sa mga sinabi ni Jesus. Alam ba ninyo na ang unang digmaang pandaigdig ay tinawag na the war to end all wars o ang digmaang magwawakas sa lahat ng digmaan? Ngunit 21 taon lamang pagkatapos nito, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil sa buhay ng higit sa 60 milyong tao. Isipin ninyo, ang pattern ng digmaan ay hindi humihinto, bagkus ay lumalala pa nga. Ang mga salita ni Jesus ay nagbabala rin tungkol sa mga kalamidad at magkakaroon ng mga taggutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Kung titingnan natin ang mga nagdaang dekada, makikita natin kung paano ang mga kalamidad ay dumarami at lumalala. Ang mga lindol sa Haiti, Japan at Nepal, ang pandemyang COVID-19 at ang patuloy na taggutom sa maraming bahagi ng mundo ay mga patunay ng mga babala ni Jesus. Ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang pattern ng mga digmaan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos ng Cold War, marami ang naniniwala na magkakaroon na ng pangmatagalang kapayapaan. Ngunit ang mga regional conflicts sa Middle East, Africa at ngayon sa Eastern Europe ay nagpapakita na ang pattern ay nagpapatuloy pa rin. Ang mga hula ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa digmaan mismo, kundi tungkol din sa epekto nito sa sangkatauhan. Sinabi niya, at dahil sa pagsagana ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Hindi ba't ito ang nakikita natin ngayon? Sa gitna ng mga digmaan at karahasan, ang pagmamalasakit sa kapwa ay unti-unting nawawala. Ang pattern ng kasaysayan ay nagpapakita na ang mga hula ni Jesus ay hindi lamang mga salitang inihayag 2,000 taon na ang nakalipas, kundi mga babala na nagkakatotoo sa ating panahon. Ang mga digmaan at karahasan ay patuloy na lumalala at ang mga palatandaan ay nagpapakita na tayo ay malapit na sa huling yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Si Jesus ay nagbigay din ng pag-asa. Sinabi niya, "Datapuwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas." Sa gitna ng kadiliman at kaguluhan, may pag-asa para sa mga naniniwala at sumusunod sa kanyang mga salita. Ang mga pattern ng kasaysayan ay hindi lamang nagpapatunay sa mga hula ni Jesus, kundi nagbibigay din sa atin ng paalala na ang mga salita niya ay may katuturan at kahalagahan sa ating panahon. Sa susunod nating pagtalakay, titingnan natin kung paano ang mga modernong kaganapan ay tumutugma sa mga detalyadong hula ni Jesus tungkol sa huling digmaan at ang pagbabalik niya sa mundo. Nang tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad kung ano ang magiging palatandaan ng katapusan ng mundo, isa sa kanyang mga sagot ay ang paglitaw ng mga digmaan at balita ng mga digmaan. Hindi lamang isang simpleng pahayag ito. Ito ay isang malalim na babala na nagpapatunay ng isang pattern na nakikita natin sa buong kasaysayan. Sa kasaysayan ng sangkatauhan, ang mga digmaan ay naging bahagi ng ating mundo. Ngunit may mga panahon kung saan ang mga digmaan ay naging mas malala, mas mapangwasak, at mas malawak ang saklaw. Ang mga digmaang ito ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pagkawasak, kundi pati na rin ng malalim na pagbabago sa lipunan, politika, at ekonomiya. Tingnan natin ang unang digmaang pandaigdig noong 900 at 14 hanggang 918. Ito ang unang digmaan na ginamitan ng mga makabagong teknolohiya tulad ng mga tangke, eroplano at mga kemikal na armas. Ang digmaang ito ay kumatay sa humigit kumulang na 17 milyong tao at nagdulot ng pagbagsak ng 4 na malalaking imperyo: ang Ottoman, Austro-Hungarian, German at Russian. Ang digmaang ito ay tinawag na digmaang magwawakas
sa lahat ng digmaan. Ngunit sa halip, ito ay naging simula lamang ng isang mas malawakang karahasan. Pagkatapos ng 20 taon, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig na mas malupit at mas mapangwasak kaysa sa nauna. Ang digmaang ito ay kumitil ng humigit kumulang na 60 milyong buhay at nagdulot ng hindi mabilang na pinsala sa mga lungsod at bansa. Ang paggamit ng atomic bomb sa Hiroshima at Nagasaki ay nagpakita ng kakayahan ng tao na wasakin ang sarili nitong espesye. Ngunit hindi lamang ang mga digmaang pandaigdig ang nagpapatunay sa mga salita ni Jesus. Tingnan natin ang Cold War, isang panahon ng matinding tensyon sa pagitan ng United States at Soviet Union. Bagamat walang direktang labanan sa pagitan ng dalawang superpower, ang kanilang kompetisyon ay nagdulot ng maraming proxy wars sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Vietnam, Korea at Afghanistan. At sa ngayon nakikita natin ang patuloy na mga digmaan at konflikto sa Middle East, Africa at iba pang bahagi ng mundo. Ang mga digmaang ito ay hindi lamang nagdudulot ng pisikal na pagkawasak, kundi pati na rin ng refugee crisis, economic instability at social unrest. Ano ang sinasabi sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng mga digmaang ito? Hindi lamang ito isang pagpapahayag ng katotohanan, kundi isang babala at paghahanda. Sinabi niya na ang mga digmaang ito ay mga simula lamang ng mga hirap. Ito ay nangangahulugan na may darating pang mas malala. Ang mga digmaan ay nagpapakita ng kahinaan ng tao at ang ating pangangailangan ng divine intervention. Ang mga digmaan ay nagpapakita rin ng limitasyon ng ating mga solusyon at ang pangangailangan natin ng isang mas malalim na pagbabago. Ang mga salita ni Jesus ay hindi lamang para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Siya ay nagsalita ng katotohanan upang tayo ay maging handa at maging matatag sa harap ng mga pagsubok. Sinabi niya, "Huwag kayong mababalisa, sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari, ngunit hindi pa ito ang katapusan." Sa kabila ng mga digmaan at karahasan, may pag-asa pa rin. Ang pag-asa na ito ay hindi nakasalalay sa ating mga kakayahan o solusyon, kundi sa pangako ng Diyos na sa huli, siya ay maghahari at magdadala ng kapayapaan. Ngunit habang hinihintay natin ang katuparan ng pangakong iyon, dapat tayong maging handa at maging matatag. Dapat tayong maging mapagbantay at mapanalangin. At higit sa lahat, dapat tayong magtiwala sa Diyos na siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang mga digmaan at karahasan ay hindi ang huling salita. Ang huling salita ay ang pangako ng Diyos na sa huli, siya ay magtatagumpay at magdadala ng kapayapaan sa mundo. At ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat ng mga digmaan at karahasan, tayo ay may pag-asa. Noong sinaunang panahon, habang nakaupo si Jesus sa bundok ng Olibo, lumapit sa kanya ang kanyang mga disipulo at nagtanong tungkol sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik at ng katapusan ng mundo. Ang sagot ni Jesus ay nagbigay ng isang detalyadong propesiya na hanggang ngayon ay nagbibigay ng pag-asa at babala sa atin. Ngunit alam ba natin na ang mga salita ni Jesus ay hindi lamang mga pahayag ng hinaharap, kundi mga paglalarawan ng isang makasaysayang pattern na paulit-ulit na nangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan? Ang digmaan, isang salot na patuloy na bumabagabag sa ating mundo. Sa kasaysayan, nakita natin ang hindi mabilang na mga labanan, mga digmaang pandaigdig, at mga sagupaan na kumitil sa buhay ng milyon-milyong tao. Ngunit ang katanungan ay, may katapusan ba ito? Ang sagot ay matatagpuan sa mga salita ni Jesus na hindi lamang nagsalita tungkol sa mga digmaan ng kanyang panahon, kundi nagbigay rin ng isang propesiya tungkol sa isang huling digmaan na magmamarka sa katapusan ng kasalukuyang sistema ng mga bagay. Sa Mateo Kabanata 24, sinabi ni Jesus, "Makaririnig kayo ng mga digmaan at mga balita tungkol sa digmaan, sapagkat magbabangon ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian." Ito ay isang malinaw na paglalarawan ng isang mundo na winawasak ng mga salungatan at karahasan. Ngunit pansinin na sinabi ni Jesus na ito ay simula lamang ng mga hirap. May darating pang mas malala.
Ang pattern na ito ng lumalaking karahasan ay maaaring makita sa buong kasaysayan, mula sa mga unang imperyo hanggang sa mga modernong bansa. Ang tao ay patuloy na nakikipagdigma. Ngunit ang natatanging aspeto ng propesiya ni Jesus ay ang pag-escalate ng mga digmaang ito. Hindi lamang mga lokal na labanan, kundi mga pandaigdigang digmaan na nagdudulot ng hindi maipaliwanag na pagkawasak. Tingnan natin ang unang digmaang pandaigdig na pumatay sa humigit kumulang na 15 milyong tao. Pagkatapos, 20 taon lamang ang nakalipas, sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 60 milyong tao. Ang pattern ay malinaw. Ang mga digmaan ay nagiging mas mapangwasak, mas malaganap, at mas nakamamatay. Ngunit ang propesiya ni Jesus ay hindi nagtatapos doon. Sa Apokalipsis, ang huling aklat ng Biblia, makikita natin ang detalyadong paglalarawan ng isang huling digmaan, ang Armageddon. Ito ay hindi lamang isa pang digmaang pandaigdig. Ito ay ang huling labanan sa pagitan ng mabuti at masama, ng katotohanan at kasinungalingan. Ang pattern ay malinaw. Ang mga digmaan ay patuloy na lumalaki sa saklaw at intensidad, na humahantong sa isang huling labanan. Ngunit bakit ito nangyayari? Bakit tayo patuloy na nakikipagdigma sa isa't isa? Ang sagot ay matatagpuan sa isa pang bahagi ng propesiya ni Jesus. Sa Mateo Kabanata 24, talata 20, sinabi niya, "Dahil sa paglago ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig." Nakikita natin ito sa ating mundo ngayon. Ang pagkakaisa ay pinapalitan ng pagkakahati-hati, ang kooperasyon ng kompetisyon at ang pag-ibig ng puot. Ngunit may pag-asa. Sa gitna ng lahat ng kadiliman at pagkawasak, si Jesus ay nagbigay ng isang pangako. Sa Mateo Kabanata 24, talata 31, sinabi niya, "At ipapadala niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trumpeta, at titipunin nila ang kanyang mga hinirang mula sa 4 na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila." Ito ay isang pangako ng kaligtasan para sa mga sumusunod sa kanya. Sa gitna ng huling digmaan, ng Armageddon, ang mga mananampalataya ay maliligtas. Ngunit paano natin malalaman kung kailan mangyayari ang lahat ng ito? Si Jesus ay nagbigay ng mga palatandaan. Sinabi niya na bago ang huling digmaan, magkakaroon ng mga lindol, taggutom, at salot. Magkakaroon din ng mga maling propeta at mga maling Kristo na dadating upang linlangin ang marami. At hindi ba't nakikita natin ang lahat ng ito ngayon? Ang mga lindol ay nangyayari ng mas madalas at mas matindi. Ang mga taggutom ay nagpapatuloy sa maraming bahagi ng mundo. Ang mga salot, tulad ng COVID-19, ay nagdudulot ng pagkawasak sa buong mundo. At ang mga maling propeta at mga maling Kristo ay nasa lahat ng dako na nangangako ng kaligtasan ngunit naghahatid lamang ng panlilinlang. Ang pattern ay malinaw. Ang mga salita ni Jesus ay hindi lamang mga propesiya. Ang mga ito ay mga babala na dapat nating pakinggan. Ang huling digmaan ay darating at kailangan nating maging handa. Ngunit paano tayo maghahanda? Ang sagot ay matatagpuan sa mga salita ni Jesus. Sinabi niya, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Ito ang daan tungo sa kaligtasan, hindi lamang mula sa huling digmaan, kundi mula sa lahat ng digmaan. Ang pattern ng kasaysayan ay nagpapakita sa atin na ang mga digmaan ay patuloy na lumalaki sa saklaw at intensidad. Ngunit ang pattern ng propesiya ni Jesus ay nagpapakita sa atin na may pag-asa. Sa gitna ng kadiliman, may liwanag. Sa gitna ng pagkawasak, may paglikha. At sa gitna ng kamatayan, may buhay. Kaya habang nakikita natin ang mga palatandaan ng paparating na huling digmaan, huwag tayong matakot. Sa halip, magkaroon tayo ng pag-asa. Sapagkat ang huling digmaan ay hindi lamang ang katapusan ng kasalukuyang sistema ng mga bagay. Ito rin ang simula ng isang bagong sistema, isang sistemang batay sa pag-ibig, katotohanan,
at katarungan. Ang digmaan ay laging naging bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa mga sinaunang kabihasnan hanggang sa kasalukuyang panahon, ang mga bansa at mga lahi ay nagkaroon ng mga labanan na nagdudulot ng malawakang pagkawasak at pagdurusa. Ngunit may isang digmaan na hinuhulaan sa mga sagradong kasulatan na magmamarka sa dulo ng kasalukuyang sistema ng mga bagay, ang huling digmaan na tinatawag na Armageddon. Maraming tao ang nakakarinig ng salitang Armageddon at kaagad na iniisip ang isang nakakikilabot na digmaan, nuklear o isang sakuna sa kalikasan na magwawakas sa sangkatauhan. Ngunit ano ba talaga ang sinabi ni Jesus tungkol sa huling digmaang ito? At paano ito maiuugnay sa mga makasaysayang pattern na nakikita natin sa buong panahon? Si Jesus, habang nakaupo sa bundok ng Olibo, ay nagbigay ng isang detalyadong propesiya tungkol sa mga huling araw. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "Maririnig ninyo ang tungkol sa mga digmaan at mga balita tungkol sa mga digmaan, sapagkat babangon ang bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang lugar." Ito ang unang bahagi ng propesiya ni Jesus, at nakikita natin kung paano ito natutupad sa kasaysayan ng ika-20 siglo at sa kasalukuyang ika-21 siglo. Ang unang digmaang pandaigdig na nagsimula noong 914 ay tinawag na digmaang tatapusin ang lahat ng mga digmaan. Ngunit sa halip na tapusin ang mga digmaan, ito ay naging unang yugto ng isang serye ng mga pandaigdigang karahasan na hindi pa nakikita noon. Kasunod nito, ang ikalawang digmaang pandaigdig ay kumitil ng buhay ng humigit kumulang na 60 milyong tao at nagdulot ng pagkawasak sa maraming bansa. Mula noon, nakakita tayo ng mga digmaan sa Korea, Vietnam, Afghanistan, Iraq, Syria at marami pang iba. Ang mga digmaang ito ay hindi lamang nagdulot ng pisikal na pagkawasak kundi pati na rin ng malawakang kaguluhan sa lipunan at ekonomiya. Ang mga bansa ay nagwatak-watak, ang mga pamilya ay nawalan ng tahanan at milyon-milyong tao ang naging refugee. Ngunit ang mga ito ay mga palatandaan lamang, ayon kay Jesus, ng mas malalaking bagay na darating. Ang propesiya ni Jesus ay hindi lamang tungkol sa mga digmaan sa pagitan ng mga bansa. Ito rin ay tungkol sa isang huling digmaan, isang digmaan na hindi tulad ng anumang nakita ng sangkatauhan. Sa Aklat ng Pahayag, ito ay tinukoy bilang Armageddon, isang lugar kung saan ang mga hari ng buong mundo ay titipunin para sa digmaan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit ano ba talaga ang Armageddon? Hindi ito simpleng digmaan sa pagitan ng mga bansa o mga ideolohiya. Sa halip, ito ay isang digmaan kung saan ang Diyos mismo ang makikialam upang wakasan ang kasalukuyang sistema ng mga bagay at magtatag ng isang bagong kaayusan. Ito ay isang digmaan na hindi pagtatapatan ng tao laban sa tao, kundi ng Diyos laban sa lahat ng puwersa ng kasamaan. Upang maunawaan ang Armageddon, kailangan nating tingnan ang makasaysayang pattern ng relasyon ng Diyos sa sangkatauhan. Sa Biblia, makikita natin ang paulit-ulit na siklo. Ang mga tao ay lumilihis mula sa mga daan ng Diyos. Ang Diyos ay nagbababala sa pamamagitan ng mga propeta. At sa huli, kung ang mga tao ay hindi nagsisisi, ang paghatol ay dumarating. Ito ay nakita natin sa panahon ni Noe nang ang sangkatauhan ay naging masama at ang Diyos ay nagpadala ng baha upang linisin ang mundo. Nakita rin natin ito sa pagkawasak ng Sodom at Gomora, sa pagbagsak ng sinaunang Israel sa mga Asiryo, at sa pagbagsak ng Juda sa mga Babilonyo. Sa bawat kaso, ang Diyos ay nagbigay ng sapat na babala, ngunit ang mga tao ay hindi nakinig. Ang Armageddon ay ang huling kabanata sa siklong ito. Ito ay ang huling paghatol ng Diyos sa kasalukuyang sistema ng mga bagay, na sinusundan ng pagtatag ng kanyang kaharian sa lupa. Ngunit hindi tulad ng mga naunang paghatol, ang Armageddon ay magiging pandaigdig sa saklaw. Ito ay hindi lamang makakaapekto sa isang bansa o rehiyon, kundi sa buong mundo. Ang makasaysayang pattern ay malinaw. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng babala bago ang paghatol. At sa kasalukuyang panahon,
Ang mga babala ay dumarating sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, mga sakuna sa kalikasan, mga digmaan at tawatan, kaguluhan, at ang patuloy na pangangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo. Ngunit may isa pang aspeto ng Armageddon na madalas na hindi napapansin. Ito ay hindi lamang isang pisikal na digmaan, kundi pati na rin isang espiritual na digmaan. Sa pahayag, mababasa natin na si Satanas ay tinitipon ang mga hari ng mundo para sa digmaan. Ito ay nagpapahiwatig na ang Armageddon ay may espiritual na dimensyon. Ito ay isang huling pagsisikap ni Satanas na labanan ang plano ng Diyos. Ang konsepto ng isang espiritual na digmaan ay maaaring mahirap maunawaan para sa marami. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan, makikita natin ang patuloy na labanan sa pagitan ng mga puwersa ng kabutihan at kasamaan. Ang mga ideolohiya tulad ng natsismo, komunismo at iba pang mga sistemang totalitarian ay maaaring ituring na mga manifestasyon ng espiritual na digmaang ito. Sa kasalukuyang panahon, nakikita natin ang patuloy na paglaban sa mga tradisyonal na moral at espiritual na halaga. Ang sekularisasyon, materialism, at moral relativism ay laganap sa maraming lipunan. Ang mga institusyon na dating nagtataguyod ng mga moral na halaga tulad ng pamilya at relihiyon ay nasa ilalim ng patuloy na atake. Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking pattern na humahantong sa Armageddon. Ang digmaang ito ay hindi lamang tungkol sa mga sandata at hukbo, kundi tungkol sa mga puso at isipan ng mga tao. Ito ay isang digmaan para sa kaluluwa ng sangkatauhan. Kaya ano ang dapat nating gawin habang patungo tayo sa huling digmaang ito? Una, kailangan nating maunawaan ang mga palatandaan ng panahon. Si Jesus ay nagsabi sa kanyang mga disipulo na maging mapagbantay at maging handa. Hindi natin alam ang eksaktong araw o oras, ngunit maaari nating makita ang mga palatandaan na nagpapahiwatig na ang huling mga araw ay malapit na. Ikalawa, kailangan nating ipamuhay ang ating buhay nang may kamalayan sa espiritual na digmaang nagaganap sa paligid natin. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong maging takot o paranoid, kundi dapat tayong maging maingat sa mga impluensya na maaaring humila sa atin palayo mula sa Diyos. Ikatlo, kailangan nating ibahagi ang mensahe ng Ebanghelyo sa iba. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan at kalituhan sa mundo, ang mensahe ng pag-ibig at kaligtasan ng Diyos ay mas mahalaga kaysa dati. Ang huling digmaan, ang Armageddon, ay hindi isang bagay na dapat katakutan para sa mga naniniwala. Sa halip, ito ay isang senyales na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Gaya ng sinabi ni Jesus, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ang inyong mga ulo sapagkat ang inyong katubusan ay papalapit na. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Mahalaga na maunawaan ng lahat ang mga palatandaan ng panahon at maging handa para sa kung ano ang darating.